Marahil ang isang katanungan sa atin sa mga sandaling ito ay paano ba talaga natin makikilala ang Diyos? Sapat na ba na tayo ay mag-aral ng patungkol sa Diyos? O sapat na ba na tayo ay nagbabasa ng Biblia o ng salita ng Diyos? O sapat na ba na tayo ay maturuan ng salita ng Diyos upang tayo ay matuto? Alam po ninyo, ako ay galing sa isang paaralang Katoliko, magmula ng magmula kinder. Hindi nawawala sa aming paaralan ang subject na religion. At hanggang sa college ay naroon, tinanggal na yung religion at ang ipinalit ay pangkolehiyo theology. Pero yun din yun. Yun din ay patungkol sa Diyos. At masasabi ko na stricto at strikta nagtuturo sa amin dahil ako ay mayroong mga guro na madre at pare. At talagang sila ay mahihigpit. At lalo na sa kapag sila ay nagtuturo, ay dapat talagang ikaw ay nakatingin sa kanila. At sa paralan ay hindi lamang na ikaw ay tinuturuan, may examination pa yan. Di ba? May test pa. At kailangan maipasa mo kahit na ang subject ay para bang importante ba ang religion, importante ba ang theology sa college, pero pwede ka nitong maibagsak kung hindi ka makatuloy sa susunod na taon kung ikaw ay bagsak sa subject na ito. Matatandaan ko sa amin, 2 subject na bagsak ay humanap ka na ng ibang kolehiyo at hindi ka na ron makakatuloy ng mas mataas na taon. Kaya kahit na ito ay parang napakasimpleng subject, pero dapat itong maipasa mo. Ano yung punto ko? Ang punto ko ay ito. Simula ng bata, ako ay tinuruan ng religion, ngunit iba nung mayroong dumating sa amin na nag-Bible study. Para sa akin ay noon ay parang alam ko na yung paksang yan. Ilang taon ba ako nag-aral? At simula kinder hanggang sa koleyo, Catholic school, kaya alam ko na ang paksang religion. Pero nang nagkaroon ng Bible study sa aming lugar, at ito ay kinukontra ko pa nga ang nagtuturo, ngunit nang nakita ko ang mga magulang ko na nagkaroon ng kaseryosohan sa pag-aaral ng Biblia, ay dito ako nagkaroon ng interes at pagkamangha. Ano ang may bago? Ano ang may bago sa itinuturo? Ako'y nakinig, nagmasid, at ang Biblia ng tatay ko na siya ay nagdududa na baka itong nagtuturo ay ililihis lang kami at palilipatin sa ibang relihiyon. Kaya ang Biblia ng tatay ko ay ang Catholic Bible. Pero sa ngayon, ito ay kanya nang binabasa at sinusunod ang pag-aaral. At mayroong isang kapansin-pansin dito sa nagtuturo sa amin na bago magsimula ang Bible study, ay naroon ang kanyang panalangin na Diyos, buksan niyo po ang aming puso, ang aming isipan sa pag-aaral na ito. Dahil maliban na kayo ang magbigay sa amin ng pangunawa, maliban na kayo ang kumilos sa aming buhay, maliban na kayo ang magbukas ng aming mga spiritual na mata, ang aming pagbabasa at pag-aaral ay magiging isa lamang mental exercise. At ito ang nakita kong pagkakaiba nung ako ay bata pa
hanggang sa kolehiyo na mayroong katuruan ng patungkol sa relihiyon. Na kahit na mayroong kaming Biblia, alam nyo, required kami noon na sa subject ay mayroong kaming Bible. Yun nga lamang, yung sa paralan ay meron silang dapat na Biblia na revised version ng Catholic Bible. Pero binabasa at hindi maintindihan. Dahil walang kababaang loob na may panalangin at paghingi sa Diyos na kayo ang magbigay sa amin ng pangunawa. Maging sa pagpunta natin dito sa ating munting panambahan, nung nakaraang linggo ako'y nagtanong, ano ba ang purpose, layunin natin? Bakit ba tayo tuwing araw ng linggo ay bumabalik dito? Mayroon sa malalaking mga local churches na talagang sinusubaybayan nila ang pangangaral ng isang magaling na mangangaral. Ngunit, pag sinuri naman natin at tinignan, wala namang pagbabago sa kanilang buhay. Ang gusto nila ay yung biblical knowledge, pero anong epekto nito? Ang epekto ay mayroong kaalaman, pero ito ba ang dahilan kung bakit mayroon tayong ganitong uri ng pagtitipon at kung bakit tinatawag natin na ito ang araw ng Panginoon at ito ang araw ng pagsamba? Dahil kung walang epekto ito sa buhay natin, wala tayong pinagkaiba sa relihiyong katulad ng aking pinanggalingan na kahit linggo-linggo ikaw ay sumimba o magsimba. Kahit na hindi ka makontento sa wisik ng holy water doon sa may labas, doon sa may dulo ng hulihang pintuan, kung gusto mo at kaliwat kanan at wisikan mo pang iyong katawan. At kung ikaw ay linggo-linggong nagsisimba, ngunit walang pagkilos ang Espiritu ng Diyos sa buhay natin habang tayo tinuturuan ng salita ng Diyos, magiging walang saysay ang masasabi nating ako ay miyembro ng relihiyong ito, kung gayon ako ay Kristiyano. At kapag sinasabi nating ako ay Kristiyano, ang ibig nating sabihin nito, kilala ko si Kristo, kilala ko ang Diyos, ako'y anak ng Diyos. Totoo nga ba? Nakilala natin ang Diyos. At ano nga ba ang pagkakilala natin sa Diyos? Sa umagang ito ay nais kong tignan natin ang serye ng pag-aaral natin sa Aklat ng Mga Awit. Salamat sa Diyos at tayo na ay kanyang inakay dito sa Psalm 119 at tayo ngayon ay nasa talatang 41 hanggang sa talatang 44. Tatlong Hebrew alphabet ang ating tatalakayin sa umagang ito at ito ay ang Vav sa Yin at Het sa Hebreo. At ang tinitignan ko at binabalikan ko yung aking mga notebooks doon sa Hebrew language nung basic ay sadyang mahirap talagang bigkasin ang mga Hebrew language at nung tinignan ko ito sa YouTube, talagang mahirap. Lalo na kapag kami mga tuldok-tuldok na at na nagbabago ang pagbibigkas. Pero kung tama, ang aking pagbigkas ay sa talatang 41 sa ibabaw nito. Kung kayo ay mayroong English Bible, yan ay W-A-W, Vav, at ikalawa, sa versikulo 49, yan ay Zayin, at dito sa may talatang 57, ay nandyan ang Het. Sa Tagalog, ay narito sa ibabaw ng 41 ang Vau, Zain, at saka ang Chet. Ngunit ito ang layunin ng sumulat na ito. Marami ang nagsasabi na mga commentators na ito ay sulat ni David. Ngunit ngayon ay nailagay sa tinatawag nating Book 5 na ang panahon o ang timestamp
ay ang mga pagbabalik ng mga Israelita o ng mga Hudyo sa Jerusalem matapos silang maging bilanggo ng 70 taon sa Babylonia. Kaya't muli ay naroong sinasariwa. Itong mga mababasa natin sa aklat ng Awit 119 ay maaring nabasa na natin ito sa buong pagkalat ng Psalm 150 chapters. Ngunit dito ay mayroong dalawang emphasis na gusto kong ipangaral sa ating kalagitnaan sa umagang ito. Na makilala natin ang Diyos at siya'y Diyos ng pag-ibig. Hindi ito nauunawan at nakikita ng lahat. Kuminsan, ang kanilang sinasabi ay malupit ang Diyos, magagalitin ang Diyos. Kapag binasa mo ang Old Testament, hayag na ang Diyos ay nagpaparusa. Ngunit sa isang katulad ng ating babasahin ngayon, na nasa matandang tipan, ay punong-puno ang kanyang pagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos. At ang ikalawang gusto ko makita natin dito, kung kilala natin ang Diyos na sinasabi ng banal na kasulatan ng Biblia, at kung mayroon tayong talagang epekto sa salita ng Diyos, meron tayong relasyon sa Diyos, sa tamang pagkakilala, kahit ano ang ating pinagdadaanan na problema at pagsubok at gaano man kabigat, tayo'y magkakaroon ng comfort, tayo'y magkakaroon ng aliw. Dahil ang Diyos ay Diyos ng mga aliw. Pakinggan po natin ang salita ng Diyos na aking babasahin at maaari kayong sumabay dito sa Awit 119, talatang 41 hanggang sa 64. Ito ang salita ng Diyos. O Panginoon, paratingin mo rin sa akin ang iyong tapat na pagsuyo, ang iyong pagliligtas ayon sa iyong pangako. Sa gayoy may maisasagot ako sa mga taong sa akin umaalipusta, sapagkat ako'y nagtitiwala sa iyong salita. At huwag mong lubos na kunin ang salita ng katotohanan mula sa bibig ko, sapagkat ako'y umaasa sa mga batas mo. Lagi kong susundin ang iyong kautusan magpakailanman. At lalakad ako na may kalayaan sapagkat aking hinahanap ang iyong mga panuntunan. Magsasalita rin ako tungkol sa iyong mga patotoo sa harapan ng mga hari, at hindi ako mapapahiya. At ako'y natutuwa sa iyong mga utos na aking iniibig. Itataas ko ang aking mga kamay sa iyong mga utos na iniibig ko, at ako'y magbubulay-bulay sa mga batas mo. Alalahanin mo ang iyong salita sa lingkod mo, na dooy pinaasa mo ako. Ito'y aking kaaliwan sa aking kapighatian, na ang iyong pangako ang nagbibigay sa akin ng buhay. Ganap akong pinagtatawanan ng mapagmataas na tao. Gayunmay hindi ako humihiwalay sa kautusan mo. Aking inaalala ang mga batas mo ng una, O Panginoon, at ako'y naaaliw. Maalab na galit ang humahawak sa akin dahil sa masasama na tumatalikod sa iyong kautusan. Ang iyong mga tuntunin ay naging aking mga awit sa bahay ng aking paglalakbay. O Panginoon, aking naaalala sa gabi ang iyong pangalan at sinunod ko ang iyong kautusan. Ito ang tinamu ko sapagkat aking iniingatan ang mga tuntunin mo. Talatang 57. Ang Panginoon ay aking bahagi, aking ipinangako, natutuparin ang iyong mga salita. Aking hinihiling ang iyong biyaya ng buong puso ko. Mahabag ka sa akin, ayon sa iyong pangako. Inisip ko ang mga lakad ko, at ibinalik ko ang aking mga paa sa iyong mga patutuo. Ako'y nagmamadali at hindi naaantala na sundin ang iyong mga utos. Pinuluputan ako ng mga panali ng masama. Hindi ko nalimutan ang iyong kautusan. Sa hating gabi,
ay babangon ako upang ikaw ay purihin dahil sa iyong mga matuwid na tuntunin. Ako'y kasama ng lahat na natatakot sa iyo at ng mga tumutupad ng mga tuntunin mo. O Panginoon, ang lupa ay puno ng tapat na pag-ibig mo. Ituro mo sa akin ang mga tuntunin mo. Pagpalain tayo ng ating Diyos sa pagbabasa ng kanyang banal na salita. Dito sa binasa natin, nagsimula sa verse 41, ang pagpapahayag ng mga awit na ito ng tapat na pagsuyo o tapat na pag-ibig o yung mababasa natin, the steadfast love of the Lord. At pagkatapos ay doon sa may talatang 64 ay nandoon na naman ang tapat na pag-ibig ng Panginoon. Lagi niyong maririnig sa akin ito ng isang gabay sa atin ng pag-aaral at pag-unawa ay tignan natin yung simulang salita at hanggang sa huli. Yung tinatawag natin na inclusio o kaya ay yung madaling matandaan ay parang yung bracket. Tignan natin ang simula't huli at dito ay mayroon tayo makikitang tema ng sinasabi ng mga awit na ito. Unang-una na pagpansin at pagpuna at obserbasyon dito, ito ay punong-puno ng pagtawag sa Diyos. Ako at ikaw. Nandoon yung I and you na mababasa natin dito. At pagkatapos ay naroong kanyang sinabi sa talatang 57, ang Panginoon ay aking bahagi. The Lord is my portion. O you are my portion, O Lord. Masasabi natin na ang binasa natin na ito ay isang tao na ang kaniyang sentro ng isipan at puso at buhay ay huwag mawala ang Diyos, na huwag siyang mawalay sa salita ng Diyos, at tanging ang salita ng Diyos ang kanyang naisin, at ang salita ng Diyos ang nagbibigay sa kanya ng comfort o ng aliw. At kung siya ay nailagay sa Book 5, ng awit na ito, ang ibig kong sabihin, ang panahon na ito, sila ay mga bihag na galing sa Babylonia at bumalik sa Jerusalem, at ang kanilang pag-uwi sa Jerusalem ay wala na silang isang ginagalang na bayan. Pag binasa natin sa Matandang Tipan, ang dahilan ay dahil nilabag nila ang tipan ng Diyos. Ang daming ipinakita at ginawa ng Diyos sa bayang Israel, ngunit ang sukli, sila ay sumamba sa Diyos-Diyosan, tumalikod sa Diyos. Kung kaya't sinabi ng Diyos, bago pa mangyari, natatanggalin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa kanila at sila ay dadalhin sa isang dayuhang bansa at wawasakin ang kanilang bayan, pati ang kanilang templo na sentro ng buhay ng mga Israelita. Nangyari nga ito. Ngunit ngayon, sa Book 5, sila ay ibinalik sa Jerusalem na wala na ngayong yabang at pagmamalaki at tanging ang kanyang kalakasan ay ang Diyos. At dito ay ang salita ng Diyos. Sinimulan ko kanina na paano natin makikilala ang Diyos. Ang unang-una, para natin makilala ang Diyos ang siyang unang lalapit sa atin. Yung sinasabi nating born again. Paano ba tayo na born again? No, ako'y bagong born again, ay meron ako maliit na pamphlet na sinasabing the ABCs of born again. Ang ibig sabihin, may 3 hakbang para ikaw ay ma-born again. At ang unang-una ay pagsisihan mong iyong kasalanan. At pangalawa, sumampalataya ka kay Kristo. At pangatlo, ikaw ay wag nang babalik sa iyong dating pinanggalingan at bigyan mo na ng pagpapahalaga ang salita ng Diyos. Ang hindi masagot na tanong noon, paano ako magsisisi sa aking kasalanan?
kung ako ay dating namumuhay na makamundo, paano bigla kong tatalikuran ang pamumuhay ng makamundo at paano ako haharap sa Diyos? Ano ang nangyari? Ano ang mayroon na nakuha ang atensyon ko at ako'y nagmahal sa Diyos? Ang sagot, hindi sa ating gawa. Hindi sa ating plano o ninais. Ang sagot, ang Diyos ang unang kumilos sa atin. Kaya't sinasabi rin ng banal na kasulatan, hindi tayo ang unang nagmahal sa Diyos. Ang Diyos ang unang nagmahal sa atin. Ang pagmamahal natin sa Diyos ay tugon lamang ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya't pag tinignan natin ang unang-unang talata na ito, O Panginoon, paratingin mo sa akin ang iyong tapat na pagsuyo. May your unfailing love come to me. Ang sinasabi nitong mga awit na ito, kung hindi ka lalapit sa akin, kung hindi ka kikilos sa aking buhay, walang saysay. Kaya't kung maintindihan natin, paano ba tayo nakakilala sa Diyos? Ano ang nangyari? Bakit ngayon ang puso natin ay mainit sa Diyos, may pananabik sa Kanyang salita? Ang sagot ay dahil ang Diyos ang siyang lumapit sa atin. At isang bagay na mapapansin natin dito sa talatang 41 na ito ay ang pag-ibig ng Diyos, ang tapat na pag-ibig ng Diyos at ang pagliligtas ng Diyos ay magkasama. The steadfast love of the Lord and the salvation ay magkasama dahil ito ang totoong pag-ibig ng Diyos. Ang iba ay nananalangin, kung mahal mo ako, Panginoon, baguhin mo ang aking asawa. Kung mahal mo ako, Panginoon, iligtas mo ang aking mga anak. Kung mahal mo ako, Panginoon, pagpalain mo ang aming negosyo. Kung mahal mo ako, Panginoon, ay magkaroon ako ng magandang bahay, magandang pamumuhay sa mundong ito. Tinuturo ng Biblia na ang tapat na pag-ibig ng Diyos na mararanasan ng isang tao ay ang kanyang kaligtasan. At kung hindi ito nakikita ng isang taong nagsasabing siya'y ligtas at ang kanyang atensyon pa rin ay makamundo at makalupa, marahil ay di niya panararanasan ang pag-ibig ng Diyos na ito na karugtong ang kaligtasan. May your unfailing love come to me, O Lord, your salvation according to your promise. Kaya't sa atin, tayo na itinuturuan ng ebidensya ng pag-ibig ng Diyos sa isang makasalanan ay ang kanyang pagliligtas. At itong dakilang pag-ibig ng Diyos, marahil itong panahon na ito ng mga awit ay nasa Old Testament na panahon at hindi ganong maliwanag sa kanya kung papaano maliligtas ang isang makasalanan. Pero tayo ngayon na tumatanggap ng New Covenant blessings ay tumitingin lang pabalik doon sa nangyari at tinapos ng Panginoon nang siya'y namatay sa krus. Pero ito ay isang Old Testament na maaring matawag nating Old Testament na may pananampalataya na sa Diyos. Ngunit malabo pa at di pa niya alam kung papaano mararanasan ang kaligtasang ito. Hindi katulad natin, kapag binabasa natin ang bagong tipan, at nung sinabi ni Apostol Pablo ang patungkol sa pagliligtas ng Diyos, kung aking babasahin ang Roma Kapitulo 5, talatang 7, sinabi ni Pablo ay ganito, sapagkat bihirang mangyari na ang isang tao ay mamatay alang-alang sa isang matuwid na tao. Bagamat alang-alang sa isang mabuting tao, marahil ay may mangangahas mamatay. Uulitin ko. Sapagkat bihirang mangyari ng isang tao ay mamatay alang-alang sa isang taong matuwid. Bagamat
alang-alang sa isang mabuting tao, marahil ay may mangangahas mamatay. Sa talatang 8 ng Roma 5, subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Kung maintindihan natin yan, tayo ay minahal ng Diyos, tayo ay niligtas ni Kristo nang tayo'y mga makasalanan pa. At huwag nating kaligtaan yung pinakasikat na talata sa Biblia, yung John 3:16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. For God so loved the world. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan at ibinigay niya ang kanyang natatanging anak. Nang sino mang sumampalataya sa kanya ay di mapapahama kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang punto ko rito, to know God, He must come first. Para makilala natin ang Diyos ang unang babago ng ating puso. Kaya babalikan ko yung kaninang, ano nagbago? Ikaw ay inanyayahan sa Bible study, nakinig ka ng pangangaral, paglabas mo ay, yan din naman ang mundong iyong nakikita. Pag uwi mo sa bahay mo, yun din namang iyong tahanan, ang iyong pupuntahan. Pag ikaw ay pumasok sa trabaho, yun din namang mga kasama mo sa trabaho, ang iyong makikita. Pagbalik mo sa mga kaibigan mo, sila rin ang mga kaibigan mong iyong makakasama. Pero, biglang, mayroong nang nagsasabi sa iyo na hindi na ito ang direksyon ng buhay ko. At mayroon na akong pagtalikod kuminsan ay mayroon ka ng pagsisinungaling sa mga best friend mo na sinasabi mong, may lakad ako eh. Pero alam mo na kung ano ang lakad ng mga best friend mo na gawaing alam mong hindi malulugod ang Diyos. Pero ngayon, nagsisinungaling ka at sinasabi mong, may lakad ako eh. Hindi ako makakasama sa inyo. At hanggang unti-unti, ay di mo na sila binalikan at mapapansin mo na ang buhay mo ay iba na. Dahil ang Diyos ang nagbago ng ating puso. Ang ating pag-iisip ay nagkaroon ng liwanag at ngayon tayo ay nakakaunawa. Kaya dito sa ating pag-aaral na ito, ay masasabi natin na ang bunga ng mayroong totoong pagkakilala sa Diyos, unang-una ay ang pagsunod sa salita ng Diyos. Obedience. Dahil itong sinabi sa talatang 44, lagi kong susundin ang iyong kautusan magpakailanman. Ang pag-ibig sa Diyos ay hindi romantiko. Alam niyo yung ibig sabihin romantiko. Totoo na mayroong damdamin, pero hindi natin inihiwalay ang ating pag-ibig sa Diyos nang hiwalay sa Kanyang salita. Ito ang unang-una na makikita natin o resulta ng nakilala natin ng Diyos. Na mayroong pagsunod. Pagsunod saan? Sa Kanyang salita. Kung minsan sinasabi natin, alam mo, tagal-tagal mo nang dumadalo sa church. Tagal-tagal mo na nakakakinig ng pangangaral. Bakit ganyan pa rin ang iyong isipan? Ba't ganun pa rin ang direksyon ng buhay mo? Ang tanong ay baka wala kang pagnanais o pagnanasa o desire na tulad ng binasa natin sa verse 44, lagi kong susundin ang iyong kautusan. Magpakailanman. At lalakad ako ng may kalayaan sapagkat aking hinahanap ang iyong mga panuntunan. Mayroong magiging bago sa isang tumanggap ng pag-ibig ng Diyos, nang niligtas siya ng Diyos, hahanapin niya ang salita ng Diyos. Kaya, hindi lamang yung mayroong damdamin. Alam niyo, may mga churches na ang emphasis ay
emotions ang kinekater. Alam niyo, sa ganda ng tugtugan at ang preaching ay kwento ng buhay sa halip na ang pangangaral ng salita ng Diyos. Kwento na makakakalabit at makakakuha ng iyong damdamin at ito ang dahilan kung bakit nagbabalik-balik ang mga tao. Gusto nilang makiliti at maramdaman sa kanilang damdamin ang pag-ibig ng Diyos. Pero ito sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, if you love me, ano yung karugtong? If you love me, you will obey what I command. Kung iniibig niyo ako, tutuparin niyo, susundin niyo ang aking utos. Tayo ay isang Reformed Baptist Church. Matibay ang ating ugat na doktrina patungkol sa ang Diyos ay soberano. Maliwanag sa atin. At sinisimulan ko nga na hindi mo makikilala ang Diyos kundi ang Diyos ang unang kikilos. Hindi ka maliligtas kundi ang Diyos ang magliligtas sa iyo. Pero, kuminsan, kapag ito lamang ang focus natin, ay pati sa ating kabanalan, ay nawawala yung sagot sa tanong ni Jesus, kung iniibig ninyo ako, tutuparin nyo ang aking mga utos. Anong ibig kong sabihin? Totoo na ang lahat ng anak ng Diyos ay sanctified. Totoo na ang lahat ng anak ng Diyos ay banal. Kaya nga ang sulat ni Pablo sa mga Kristiyano, sa mga banal o sa mga binanal ng Diyos. Pero, hindi tayo humihinto sa pagkaunawa na yun, sapagkat ang totoong binanal ng Diyos ay mamumuhay ng may kabanalan. Kuminsan yung monergistic doctrine, kung hindi maipaliliwanag, ay mayroong panganib na hihintayin ko na lamang na kumilos ang Diyos sa buhay ko, basta ang alam ko ako'y ligtas. Dahil ang totoong ligtas sa Biblia will result into moral actions. May bunga ito. Makikita ito. At nung binabasa ko ang mga ibang artikulo ng early Reformed Baptist, referring to particular Baptist, at nung napapakinggan ko ang turo ng church history, ng simula pa lamang at hindi pa naisusulat ang 1689 Baptist Confession of Faith, ang mahigpit sa mga Baptist ay hindi lamang na mahigpit yung binabantayan nila, binabakuran nila yung Lord's Supper. Madalas niyong marinig sa sinasabi ko na ang Lord's Supper ay para lamang sa mga mananampalataya. Unang-una para sa mga miyembro ng lokal na iglesyang ito. At kung meron tayo ditong panauhin na kilala natin na miyembro ng ibang lokal na iglesia, ay maari silang sumali sa ating banal na hapunan. At ang tawag natin ito ay fencing the Lord's table. Pero ang mga unang mga Baptist ay hindi lamang nila hinihigpitan ang Lord's Supper, kundi yung unang ordinansa ng Panginoon ay binigay sa lokal na iglesia. At ano yun? Water baptism. Hindi sila naglulubog o nagbabautismo ng profession of faith lamang, na kaya niyang ipaliwanag ang kanyang pananampalataya at tinitignan ang kanilang buhay. Alam ba ninyo na ang sinaunang ating mga forebears, pag ikaw ay nag-a-apply ng membership, may investigador. Totoo yan. Merong BI.
May background investigation. Sila ay nagpapadala ng mga miyembro na alamin mo nga una kung tama yung home address nito. Alamin mo nga ano ang buhay nito. Parang yung may CI, credit investigator, tinitingnan kung may capability ka magbayad. Pero ito hindi. Ganito sila kaingat. Nag-a-apply for membership, ang ibig sabihin ay ilulubog na ito. Magkakaroon ito ng water baptism. Totoo ba ang patotoo nito sa kapitbahay? Alam mo sa church kasi, kaya mong i-acto lahat. Hallelujah, brother. Purihin ang Panginoon, brother. Ang ganda ng mensahe mo, brother. Puntahan mo sa bahay. Pakinggan mo kung si brother siya. Ganun kahigpit ang ating mga forebears. Bago bautismuhan. Hindi ko naman sinasabing gano'n ang gawin natin, mga diakono. Pero siguro yung sapat na meron ding pagtatanong. Tingnan ninyo itong verse 44 ng Psalm 119. Lagi kong susundin ang iyong kautusan. Gaano kalagi? Sa aking Tagalog na Bible, magpakailan paman. Sa kahulugan nito, yung word na always, forever, and ever, ang ibig sabihin yan ay walang katapusan. Kaya't, ang tanong ay, hindi tayo perfect. Okay, walang perpektong Kristiyano, pero ang Kristiyano ay nagpapahayag ng ako'y susunod sa Diyos, sa Kanyang salita. And my obedience is going to go on and on and on and on. Meaning, there will never be a time when the godly stop obeying God. Kaya nga, kapag ikaw ay tinutuwid, ang isang totoong anak ng Diyos ay wine-welcome ang pagtutuwid dahil nais niyang sundin ang salita ng Diyos. Ikalawang makikita natin ang bunga ng naranasan mong totoong pag-ibig ng Diyos, ikaw ay magpapatotoo. Nabasa niyo ba kanina nung sinabi ko na, o nung sumubaybay kayo sa pagbabasa, nagagalit siya sa mga pamumuhay ng mga taong walang Diyos? Nanggigigil siya. Hindi niya pinapalakpakan. Nararamdaman niya kapag nakikita niya mga tao ay walang pakundangan na gumawa ng kasalanan. At ang isang bunga ay hindi ka titigil na ibahagi mo ang salita ng Diyos. Tingnan ninyo sa 42. Sa gayon, nang siya'y dumadalangin ng ang pag-ibig mo, Diyos, ay lumapit sa akin. Sa talatang 42, sa gayoy, may maisasagot ako sa mga taong sa akin umaalipusta. Umaalipusta, kaaway niya ito, negatibo ito. Pero, nandun pa rin ang kanyang pagnanais na mabahagingan niya ang mga taong umaalipusta sa kanya ng salita ng Diyos. Kaya nga, pagdating ng 43 ng talata, huwag mong lubos na kunin ang salita ng katotohanan mula sa bibig ko. Nawala na ba sa atin ang pagbabahagi ng salita ng Diyos sa mga taong alam natin na ang bilis ng kanilang slide o nandulas patungo sa kapahamakan?
Sa talatang 46, magsasalita rin ako tungkol sa iyong mga patutuo at kahit sa harapan ng hari at hindi ako mapapahiya. Ang ibig sabihin, kahit sa kinakatakutan, makapangyarihang mga tao, kung ako'y mabibigyan ng pagkakataon at panahon, magsasalita ako, ibabahagi ko ang iyong salita. Nakakalungkot kung ang gusto mo lamang ay tumayo sa maraming tao sa iglesia, alimbawa, dahil hindi ka babatuhin, paano kung ikaw ay magsasalita sa mga kaaway mo? Katulad nitong ating nabasa na siya ay may nais na may maisagot sa mga umaalipusta sa kanya, kaya't siya ay dumadalangin na huwag tanggalin ng Diyos o kunin ng Diyos ang salita ng katotohanan mula sa kanyang bibig. Naalala ko ang karanasan ni Martin Luther nung siya ay tinawag dito sa tinatawag na Diet of Worms. At hindi niya ito pwedeng tanggihan. At bago siya lumakbay doon, siya ay sinamahan o nag-hikayat siya na siya'y samahan. Kung di ako nagkakamali ay mayroong mga 200 noblemen. Bakit? Kasi ang iniisip ni Martin Luther ay meron ding pangyayaring ganito 100 years ago na itong mga hari at itong mga religious people or nasa ecclesiastical order, mga Katoliko, ay inanyayahan si John Huss, kung matatandaan ninyo. At binigyan siya ng safe conduct pass. Alam niyo yun, yung walang mangyayari sa iyo, walang mananakit sa iyo, ikaw ay protektado namin. Dahil ito ay galing sa makapangyarihan sa hari na mayroon kang safe conduct pass. Si John Huss ay binigyan ng safe conduct pass, pero nung pagdating doon ay pinatay. At hinatulan ng kamatayan. Siya'y sinunog. At ngayon si Martin Luther ay mayroong safe conduct pass at haharap sa hari, sa mga maimpluwensyang mga tao. At nang siya'y humarap, ang unang gabi ng kanyang pagharap na pinapaamin kung yung mga nasa harapan niya na kanyang mga sulat ay gawa niya. Siya'y humiling. Dahil siguro naalala niya si John Huss. Pwede po bang bigyan niyo ko ng extension at ako'y mananalangin? At binigyan siya ng pagkakataong manalangin at kinabukasan ay nagtuloy muli ang meeting. At mayroong tanong sa kanya, akala ni Martin Luther ay magkakaroon ng debate, ngunit ayaw nilang makipagdebate kay Martin Luther. Ang sagot lamang ay yes or no. At ang tanong sa kanya, habang nakalatag ang kanya mga sinulat na mga libro, will you retract these writings? Aaminin mo ba na itong mga sinulat mong ito ay mali? At dito sinabi ni Martin Luther ang kanyang sikat na tugon. Nandun yung kanyang respeto sa mga rulers, sa mga hari. At ang sabi niya ay hindi ako maaring sumagot ng oo at hindi lamang. Unang-una, hindi ko pwedeng isuko ang aking pananampalataya sa mga papa. Kasi mismo mga papa ay nag-aaway. Alam niyo kung makita natin ang kasaysayan ng mga popes, sila mismo ay may politika at sila ay nag-aaway. At dito sinabi ni Martin Luther na maliban na ako ay makumbinsi sa pagpapahayag ng salita ng Diyos sa aking maliwanag na pagkaunawa, unless, ang sabi ni Martin Luther, I am persuaded by means of the passages I have quoted, and unless thus render my conscience bound
by the word of God, I cannot and will not retract, for it is unsafe for the Christian to speak against his conscience. Dito sinabi ni Martin Luther, here I stand, I can do no other. May God help me. Amen. At kapag binabasa natin itong verse 46, wala pa naman si Martin Luther dito. Ito'y Old Testament pa lamang. Ay masabi natin ito'y nangyari kay Martin Luther. Kaya't ang talagang nagmamahal sa Diyos ay mayroong pagsunod at mayroong pagpapahayag at pagpapatotoo ng kanyang pag-ibig sa mga makasalanan. Pagdating sa susunod, ng mga talata, ay makikita natin ang talatang 50, verse 50, ito ang aking kaaliwan sa aking kapigatian. Ito'y aking kaaliwan sa aking kapigatian. Ano yung tinutukoy niya? Kung makita tayo sa verse 49, alalahanin mo ang iyong salita sa lingkod mo. Ang salita ng Diyos, ang tinutukoy niya rito, na siyang kaaliwan sa kanyang kapigatian. Nang iyong pangako ang nagbibigay sa akin ng buhay. Sa verse 52, aking inaalala mga batas mo ng una, O Panginoon, at ako'y naaaliw. Anong gusto ko makita natin dito? Sa panahon ng kahirapan, ang kanyang dalangin ay ito. Hindi siya dumadalangin, tanggalin mo, Panginoon, ang suffering sa akin. Hindi siya dumadalangin, Panginoon, ayoko nito. Ayoko nito. Hindi niya tinakbuhan ang problema. Ang kanyang dalangin, huwag niyong tanggalin ang inyong salita sa aking buhay. Ang inyong salita, ang aking kaaliwan. Ang inyong salita, ang nagbibigay ng aliw sa akin. Kung ayaw natin ng problema, kung ayaw natin ng sufferings, baka nakakalimutan natin, in this world, ang sabi ng Panginoong Yesus, you will have troubles. If they hated me first, kayo rin ay kapupuutan. Matatandaan ko noon sa lecture ng church history, ito ang tanong, ano ba ang dahilan kung bakit ang mundo ay galit na galit sa mga anak ng Diyos? Dahil ba mahal nila si Jesus? Okay, yes. Pero, anong dahilan? Ito ang sinabi ng Panginoon. Kung kinapuutan nila ako, kapupuutan din kayo. Kung pinapalakpakan kayo ng mga makamundong tao. Di ba? Isang malaking question mark sa atin ito. Ang ibig kong sabihin, may mga pagkakataong iiwas tayo sa mga pagdurusa, atake sa atin, pero may pagkakataon na hindi natin ito matatakasan. At kahit anong iwas ang gawin natin, sumusunod sa atin ito, kung ganoon, ay marahil, tularan natin
Itong mga awit na ito, huwag takasan ang suffering, kundi matuto tayo magtiwala sa pangako ng Diyos. Marahil itong dahilan kung bakit ayaw matanggal itong pagdurusang ito sa atin. Kaya nga nandun sa talatang 52, aking inaalala ang mga batas mo ng una. Kuminsan, itong ating mga problema, ang siyang ginagawang paraan ng Diyos na makilala pa natin siya. Kaya't sa 54, kahit na nandoon ang kanyang pagdurusa, siya'y umaawit. Ang iyong mga tuntunin ay naging aking mga awit. Posible ba ito? Naalala ko ulit, ang early Baptist, walang hymn singing. Nung araw, pinagbawal yun. Kaya preaching lang at pagkatapos walang awit. Hanggang sa naibalik ang congregational singing, hymn singing. Pero congregational hymn singing. Kaya nga tayo rin ay maingat sa mga ating mga himnong inaawit at tinitignan natin na mga himnong ito ay nakakabit sa salita ng Diyos. No, ako'y charismatic preacher. Ang basihan namin ay hindi yung inaawit ba natin ay biblical, hindi yun ang aming sukatan noon. Umiindak ba yung mga tao? Nag-e-enjoy ba sila? Kaya ang totoo, yung mga kasama namin sa charismatic nung kami lumipat sa Reformation ay nag-alisan dahil para daw kaming bumalik sa Katoliko, dahil para na raw kaming mga tuod. Wala na yung galaw. Ngunit di ba nyo napansin kung gaano kalaki ng tulong na nagagawa kapag tayo umaawit at ang awit ay ang tuntunin, salita, utos, katuruan ng Diyos. Itong nangyari nung si Pablo at si Silas, kahit na sila'y hinagupit at pagkatapos sila ay ikinulong. Matatandaan ninyo, at ito'y sa Pilipos, in the middle of the night. Itong sinabi sa Pilipos, o sa, nang sila'y bihag sa Pilipos, in the middle of the night, sila'y umawit ng himno. Yan ay nasa awit, o aklat, Acts 16. Sila'y umawit. Sila'y nananalangin. And they were singing hymns to God. At ang mga iba nilang katulad na preso ay nakikinig. Para bang ano meron ito? Duguan. Pero nagagawa nilang umawit. Mga kapatid, lahat tayo, palagay ko, pag pumapasok dito, ang totoong buhay natin, pagdating natin dito, ang dami natin problema. Diba? Huwag niyo sabihin, wala akong problema. Lahat tayo. At napansin ba ninyo sa simula ay nangawit? Nagsisimulang kumilos ang Espiritu Santo sa ating buhay. Ini-encourage natin ang mga narito ay umawit, sumabay sa mga mananampalataya. Ngayon na nakakalungkot. Alam niyo, nagawa ng online church, hindi na umaawit ang mga tao. Nanonood na lang. Kaya nga sinasabi natin, kung ba tinanggal natin ang ating online? Dahil ang gusto natin ay sama-sama tayong umaawit ng mga himno, mga awiting makalangit, ng mga bagay na nagpupuri sa Diyos. How beautiful are the hymns of Christians. At ang isang kanyang sinabi dito, at ito'y hango sa
Old Testament sa Joshua chapter 13 verse 33 sa may talatang 57, ang Panginoon ay aking bahagi. Aking ipinangako, natutuparin ang iyong mga salita. Pag tinignan natin ito sa Josue, Kapitulo 13, talatang 33, ito ay para sa mga Levita. Ito ay para sa mga priest. Dahil ito ang panahon na meron ng subdivision o paghahati-hati ng lupa ng lahi ni Israel. Pero ang mga Levita, ang mga pare ay walang portion. Walang lupa. Walang bahagi. At anong bahagi ng Levita? Sa Joshua 13 verse 33, their inheritance was the Lord. O ang kanilang mana ay ang Panginoon. Mahirap man tayo. Wala man tayong marahil na lupain. O marahil talagang laging nanganganib ang iyong balanse sa bangko. Alam niyo yun? Yung laging maintaining balance mo, laging nagkukulang at pwedeng matanggal. Kailan kaya lumagpas ang aking maintaining balance? Ito ba nagiging sanhi ng iyong pagkalungkot? Walang perang inaabot sa iyong asawa mo. Walang perang inaabot sa iyong mga anak mo may trabaho. Walang tulong na ibinibigay sa iyo. Ang taong ito ay kanyang sinabing, ikaw, Panginoon, ang aking bahagi. Alam niyo, para marating ng isang Kristiyano, itong pananalitang ito, ikaw, Panginoon, ang aking bahagi, that you are my portion. Hindi ito overnight. Napansin ba niyo, hindi ito patagalan kung gaano ka nakatagal na Kristiyano. Kasi kung minsan, ganito ang bukang bibig natin, matagal na akong Kristiyano. Ang tanong, matagal ka na bang Kristiyanong sumusunod sa Diyos o hindi gumagalaw? Ang sukatan natin ay naroon yung ating pagsunod. Alam niyo, yung growth natin, ang sinasabi ko, pare-pareho tayong aakyat sa langit kung ikaw ay Kristiyano. Ngunit, yung growth natin, yung paglago natin, sabi ko, it will not happen over time. Para marating natin yung sinasabi natin, ikaw, Panginoon, ang aking portion. Ikaw, Panginoon, ang aking kayamanan. Abay, naroon yung obedience, naroon yung karanasan, na kahit na liku-liku na ang iyong pinagdaanan, hindi ka tatalikod sa kanyang mga pangako. At ang tugon nito ay magagawa mo masabi, mawala na ang lahat. Ang Panginoon ay hindi ko bibitawan. Isang araw, ako'y nakikinig sa isang lecture ng church history. Mababasa ito kung meron kayong Foxe's Book of Martyrs. Maluluha ka sa tindi ng persecutions ng mga early Christians. At nakuha ang damdamin ko ng ikunento nitong historya na ito na merong isang nanay, nakakapanganak pa lamang, siya'y ginulong dahil siya'y Kristiyano. At yung kanyang baby ay nilagay sa kabilang kulungan. At ang sabi ng jailer sa kanya, magdamag, iyak ng iyak ang kanyang sanggol dahil bagong silang. Alam niyo ibig sabihin, gutom yung baby at kailangan ng gatas ng ina. At ang sabi ng bantay, itatabi ang iyong sasabihin. Sabihin mong si Cesar ang Panginoon. Caesar is Lord. Kung kayo ang nanay, anong gagawin niyo? At ang sabi ng historian, hindi niya tinakwil si Jesus. Itong mga historya na ito, ang tanong, lahat ba ng mga Kristiyano ay naging matapat sa Diyos? Hindi.
Maraming mga Kristiyano, nung sila ay kinulong na at mayroon ng banta na sila ay papatayin, papakainin sa leon, ang bilis ng sinabing, Caesar is Lord! Si Caesar ang Panginoon! Yung mga may pera, sinuhulan ang mga kawal na huhuli sa kanila. Pero meron na kahit na anong mangyari, hindi nila tinatwa si Kristo. Nakita niyo yung punto ko? Dito sa may talatang 57, ang Panginoon ay aking bahagi. It requires effort to acquire this treasure. At dito mahalaga na pangalagaan natin ang ating puso. Dito mahalaga na sumunod tayo, ipamuhay natin ang salita ng Diyos. Dito mahalaga na magkaroon tayo ng habag sa mga napapahamak. Dito mahalaga na makita nating hinahanap natin ang mukha ng Diyos araw-araw. Na sinasabi nating, ako'y susunod sa iyong utos ng walang hanggan. Sinasabi ko, hindi siya perfect, hindi tayo perfect. Kung minsan, tayo ay nagpapahinga sa kasalanan, alam niyo yung ibig kong sabihin. Pero ang totoong anak ng Diyos ay tatayo at lalakad at mamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. In closing, sa isang kwento, pag nagkikwento ako, alam niya, patapos na ako. Ito ay kwento ng mga military pilots ng World War II na sinisikap nila na ang kanilang mga eroplano ay kanilang ma-improve para sa ganon ay nakakagarahe muli ang kanilang mga eroplano. Alam niyo yung mga eroplanong pang World War II? Alam niyo yan. Kung napanood yung The Pearl Harbor, yung mga Tora-Tora, di ba ganon yung mga eroplano ng mga Hapon, eroplano ng mga ng Allied, yung mga napapanood natin nagdo-dogfight. At ang una nilang tinignan ay yung nakauwi na mga eroplano. At ito ang observation ng aviation ng World War II ng mga piloto. Napansin nila ang mga nagsisibalikan, punong-puno ng butas ng bala, yung pakpak ng eroplano at yung buntot ng eroplano. Kaya't ang ginawa ng mga engineers ay pinagtibay nila yung pakpak ng eroplano tsaka yung buntot ng eroplano. Para tamaan man ng bala ay hindi mabutas. Merong isa na nagsabi, mali. Mali ang ating tinitignan. Ang dapat na bigyan natin ng focus ay yung mga eroplanong at mga pilotong hindi nakabalik. Bakit hindi sila nakabalik? At muli silang nagkaroon ng pag-aaral. Tinamaan kasi ng bala yung makina ng eroplano. Sa madalit salita, mali ang kanilang analysis na kung bakit nakabalik at kung bakit hindi nakabalik ay dahil ang hindi nakabalik, tinamaan yung cockpit kung saan nandun yung piloto at noon ang makina ng eroplano ay naroon sa harapan. At dito nila inisip na ito pala ang buhay at sentro ng eroplano. At dito tayo mag-concentrate na sila ay bigyan ng pagtitibay. Anong connection nito mga kapatid sa ating buhay? Ang salita ng Diyos na pinapahalagahan natin sa ating buhay ang sentro. Mayroong mga Kristiyano, sila'y Kristiyano. Sila'y kapatid natin sa Panginoon. Ngunit dahil
Hindi ganito ang kanilang pagmamahal sa Diyos, nakakabit ang salita ng Diyos. Pagdating ng problema, ang daling bumagsak. Hindi mawawala ang kanilang kaligtasan dahil sila ay anak ng Diyos. Pero sila ay hindi makapagpatuloy dahil sa kanilang mga pagdurusa. Sila ay tutulungan ng Diyos. Oo. Pero ito ang mga taong kapatid natin na kay daling mahawi ng kaliwat kanan dahil sa alok ng mundo. Ngunit, tayo ay lumago at magpatibay hanggat may panahon, hanggat wala tayong persecution. At may darating bang persecution sa atin? Hindi natin masabi. Pero hanggang ngayon ay meron pa ring persecution sa mga Kristiyano sa iba't ibang mga sulok na mundo. At kapag binabasa natin ang kanilang mga karanasan, ay ganun lang bang sabihin natin na mabuti na lang wala sa Pilipinas yan? O kaya ay maghanda tayo, magpatibay, lumago, upang hanggang sa makita natin ang kahalagahan ng kayamanan ni Kristo at ng kanyang salita sa ating buhay. Upang huwag tayo matulad doon sa mga brothers and sisters in Christ kay daling mahawi ng alok at hatak ng kamunduhan. Nawa, ma-encourage tayo sa buhay ng mga awit na ito. Nalangin tayo. Marami pong salamat, Panginoon, sa binahagi ng mga awit na ito sa amin. Hindi pa man siya nasa ilalim ng New Covenant or the Covenant of Grace. Ngunit, mayroon na siyang patikim ng inyong biyaya dahil naroon na ang kanyang patutuo ng pagmamahal sa inyo. Naway maipahayag din namin ang ganitong mga pagpapahayag na ang inyong salita, ang inyong panuntunan, ang inyong pag-ibig, ang siyang lumalago sa aming mga buhay. At kapag kami ay daraan ng mga sufferings, kami, Panginoon, ay pagtibayin ng inyong salita. Makakuha kami ng kalakasan at aliw sa inyong salita. Karon din kami, Panginoon, ng habag sa mga napapahamak. Bigyan niyo kami, O Diyos, ng puso, ng habag, kapag binabaliwala nila ang inyong salita. At bigyan niyo kami ng katapangan na ipahayag ang inyong salita sa kanila. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.